Isa-serve agad? Okay. Ito order. Ito, 2 servings ng chicken. Kumusta yung kaibigan mo? Sino? Di ba sabi mo galit na galit si Feliz? Ah, si Feliz? Okay na siya. Ang ganda ng suot mong hikaw Bago ba yan? Oo. Naghihintay ang mga customer. Bilisan mo na. Heto po. For appetizer, your Salamat. soup. Kayo po. Your soup, sir. Yeah. Sir, enjoy po. Salamat. Ano naman to? Conso de boeuf. What's that? Yan ay beef conso soup na gawa sa smoked peppers, chickpeas, mga gulay at meatballs. Sinaserve bilang appetizer. Nagustuhan mo ba? Oo, masarap. Magaling talaga yung chef nyo. Si Anne, gumagawa rin siya ng tulad nito. Pero mincemeat ang nilalagay niya. Tapos nilalagay niya ng mint. Tinatawag niya yung winter soup para mainitan ang katawan namin. Okay ka lang? Bigla ako naging clumsy. Hayaan mo na yung waiter ng bahala. Bora, nabanggit mong inyong Anne. Hindi ba patay na ang inyong Anne? Oo, patay na ang parents namin. Gusto ni Bora ang luto ng Anne namin kaya naalala niya. Oo. Ganun nga. Emotional na bata si Bora, kaya hindi niya pa rin yun nakakalimutan. Di ba, Bora? Oo, tama ka. Tama ka. Gawa kasi sa bakal ang puso ni Abby. Kaya kaya niyang kalimutan ang lahat. Pero sa kasamaang palad, para sa ating mga mortal, hindi madaling gawin ang bagay na yon. Bora, bakit mo nasasabi yan? Sigurado ako namimiss din na Tyla ng inyong Anne kung gaano mo sila namimiss. Namimiss niya sila. Pero alam niya kung paano harapin ang sakit. Nakakapagpatuloy siya na parang walang nangyari. Kasi, hindi madaling mag-iisang tulad ni Thailand Gunibakan, hindi ba? Bora, tama na. Enjoy your dinner. Bora, sandali! Ayun na nga. Ganun nga ang nangyari. Magkano ba bayaran ko? Ay, marami siya. Enjoy. Teka, Oh. 40 lang. Eto. Sandali. Okay lang. Pasensya na. Etong sukli mo. Thank you. Salamat. Hello? Kumusta? Anong ginagawa mo? Nagtatrabaho. Bakit ganyan ang boses mo? May problema ka ba? Pero di ako okay. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Sabihin mong totoo, may nangyari ba? Wala. Pero ang saya lang na marinig ang boses mo. Sige na. Kailangan ko nang ibaba ang phone. Nandito si Anne, hindi ako masyadong makapagsalita. I-text mo ko kung hindi ka makakatawag, okay? Ikaw lang ang nakapagpapangiti sa akin ngayon. Gagawin ko. See you. Kiss for you. Sa'yo rin. Sige, bye na. May good news ka? Ha? Bakit naman? Panay kasing ngiti mo kaya gusto ko malaman. Minamatyagan mo ba ako, Mirza? Di ba pwedeng gusto ko lang umiti? Hindi, naisip ko lang. Ano? Wala, hayaan mo na lang. Good. Hindi mo tatawagan si Bora? Galit siya. Hindi siya sasagot kahit tawagan ko siya. Alam kong ayaw mong pag-usapan yung nangyari kanina pero gusto kong maintindihan kung bakit niya yun nagawa. Masakit ang mamatayan pero hindi ko maintindihan. Parang may dinadala siyang matinding galit sa'yo na hindi niya mailabas.
Parang ikaw yung sinisisi niya sa nangyari. Emotional na tao si Bora. Malalim ang dahilan niya. Hindi niya pa rin tanggap na wala ng mga magulang namin. Pero ilang taon na ang nakalipas. Alam kong imposible makalimutan niyo sila, pero bakit parang buhay pa sila para sa kanya? Kaya naguguluhan ako. Ay, my love. Huwag mo na yung alalahanin. Thailand, ayokong makialam sa buhay mo. Pero meron ka bang problema kay Bora? May hindi kayo pagkakaunawaan. Pwede ka magsabi. Oo, alam ko. Salamat. Sa pagiging mabuti mong tao. Si Bora, emotional lang siya at wala nang iba. Naiintindihan ko siyang mabuti. Alam kong mabuhay ng walang ane. Maswerte talaga ako. Nagpapasalamat ako na may tulad mong handa akong damayan. Masaya akong kasama ka. Huwag na huwag mong bibitiwan ang kamay ko. Good night. Good night. Wala akong naintindihan nung nag-usap tayo sa telepono. Anong meron? Ano ng balita? May lalaking muntikan na kaming mapatay. Mabuti na lang, hindi kami naabutan. Pero niligtas ko si Sebnem para akong superhero sa pelikula. Buti nakaligtas kayo. Yun lang ang nangyari? Wala na? Oo. Ikaw naman, anong balita? Nabanggit ni Sevi yung agency. Binanggit daw ng kausap nyo. Kinakausap ka. Ha? Nabanggit ni Sevi na parang nagtatrabaho yung kausap niya sa agency. Oo, ganun na nga. Mirza, ayos ka lang ba? May problema ba? Hindi, wala. Pagod lang siguro ako. Wala lang to. Parang may iniisip ka. Naghihintay lang ako na magsalita ka. May nangyari ba? Sabihin mo sa amin. Pinuntahan namin yung bahay ng babaeng parang kakaiba tapos nalaman namin na umaarte pala siya. Nalaman din namin na wala pala siyang kinakasama. Ibig sabihin lang nun, nagpapanggap siya sa show niya. Tinanong niyo ba yung pangalan ng agency? Hindi niya sinabi sa amin. Maraming salamat. Kailangan nating malaman yung agency. Kahit papaano meron na tayong lead. Huwag ka mag-alala, kami nang bahala. Ano ginagawa nyo? Pwede ko malaman? Wala naman, auntie. Nag-uusap lang kaming tatlo. Private to, kaya pumasok na po kayo. Talaga ba? Firat, sabihin mo, saan mo pinapunta sina Sevi at Mirza kanina? Dun sa taga-Katay sa restaurant. Nagpapadala sila ng magagandang karne. Pero recently napansin kong nag-iba yung quality nila. Ganun ba? Matutulog na ako. Good night na sa inyo. Alis na rin kami. Good night din sa inyo, ah. Okay. Huwag ka mag-alala. Ganun na nga. Paalis na ako ng bahay. Papunta ka rito? Nandito na ako. Bilis, lumabas ka na. Magaling. Naiwan ko yung sasakyan ko sa restaurant. Papunta na ako. Hello? Halika na. Bakit nakatayo ka lang? Sumakay ka na. Sa tingin ko, hindi ine-expect ni Miss Nas na makita ako. Kaya siguro siya ganyan. Hindi. Nagulat lang ako na kasama ka. Malilate na tayo. Ano pang hinihintay mo? Sumakay ka na. Tulungan na kita, Miss Nas. Sakay na. Kumusta? Good. Ikaw? Good. Kumusta ka? Heto po, sir. Ilagay mo yan sa bag o kaya sa lalagyan. Nakalimutan ko po. Pasensya na kayo. Bilis. Abby? Pupunta ka sa office? Hintayin mo na ako para sa'yo ako makisabay. Hindi na. Meron ako meeting. Mamaya ako pupunta sa office. Masakit pa ang kamay mo? Ang mabuti pa, magpahinga ka. Oo, masakit pa ang kamay ko pero hindi naghihintay ang trabaho. Pangako, hindi ako magtatagal. Mamayang hapon ka na pumunta. Sige na, Sir magpahinga ka Hazem, muna.
Nilagay ko na sa loob ang plato ni Miss Sultan. Heto po. Okay, salamat. Bumalik ka na sa loob. Yun pala ang sinasabi mong meeting. Ano? Pinapakita mo na isa kang mabuting kapitbahay kaya mo yan ibabalik. Nirereklamo ko siya sa'yo pero heto ikaw pupuntahan mo pa rin siya. Feza, pwede ba tumigil ka na? Tama na yan. Ako pa talaga ang titigil para makaalis ka at guluhin ang mga bagay. Mukhang ilang oras na tayo nakaupo at nag-uusap. Oo nga, totoo ang sinabi niya. Hindi, okay lang sa akin. Pakiramdam ko na abala ka namin. Binalitaan ka lang namin. Kilala mo si Munisin, di ba? Nung nakaraan, isa sa mga in-laws niya namatay na. Okay. Tapos, pumunta siya rito. Nakita ka at nagustuhan ka. Pinuntahan ako ni Dorie at sinabi niya sa akin. Naisip kong maganda yung ideya. Ano ang magandang ideyang naisip mo, Dorie? Sultan, lahat tayo kailangan ng makakasama. Matagal nang umalis ang asawa mo at nakipaghiwalay ka. Magpatuloy ka na sa buhay mo. Kaya nagsama kayo para akong pag-usapan? At ito makakabuti sa akin? Anong sinasabi mo, hindi mo ko maintindihan? Alam kong wala kayong magawa sa buhay. Kaya ngayon, eto kayo nakikialam sa buhay ng ibang taong walang asawa. Sultan, huwag ka namang maging bastos sa kanya. Gusto ka lang naming tulungan kaya ka Alam namin mo kasi, pinuntahan. hindi niya kailangan ng tulong niyo o ng kahit na sino. Golenda, huwag ka na makialam. Makinig kayo. Sabihin niyo sa lalaking yun na kung sino man siya, ang mga tao'y hindi damit na para siyang namimili. Sinabi ko na sa'yo, Dorie, umalis na tayo. Halika na. Bilis. Dali. Bilisan mo, Dorie. May hinihintay ka pa? Pumunta ako rito para gumawa ng mabuti pero meron talaga mga tao na hindi yun naiintindihan. Hindi ko kailangan ng mabuti mong gawain. Hello, Miss Sultan. Ngayon naiintindihan ko na kung ano ang nangyayari. Meron kang natagpuan, hindi nga lang namin alam. Halika na, umalis na tayo. Hayaan mo na sila sa buhay nila. Mukhang wrong timing ang dating ko. Chef Firat, sa tingin ko akala mo siguro hindi ako marunong magluto, tama ba? Magaling ako pagdating sa desserts. Gusto mong igawa kita ng pavlova? Ah, talaga? Mahilig ka palang magpakitang gilas, ha? Gusto ko nang nakakaakit. Kapag may gusto akong isang bagay, gagawin ko ang lahat kahit ano, makuha ko lang. Dessert ba ang pinag-uusapan natin? In general. Gusto kong makita yung gawa mong nakakaakit na dessert. Yeah. Pwede mo bang hinaan yung music? Naku na, sorry. Nandyan ka pala sa likod, nakalimutan ka na namin dahil meron kaming pinag-uusapan. Sorry, malakas yung sound dyan. Heto, hihinaan ko na. Okay lang, di bali na. Di ba mahilig ka sa music? Gusto mo mag-sound trip tayo minsan? Maganda yan. Mag-meet tayo sa bahay ko pag na-release na yung last issue na ginawa natin. Promise? Chef's promise. Sana kung meron akong number mo, tatawagan kita bago ko rito pumunta. Dahil wala naman tayong magandang ugnayan at hindi tayo malapit sa isa't isa, hindi natin kailangan magbigay ng cellphone numbers. Alam ko yung mabuti pero napakabuti mo para magsadya pa na pumunta sa bahay at magbigay sa amin ng pagkain. Gusto ko lang pasalamatan ka. Okay na, hindi mo na kailangan na i-detalye lahat yon. Pinagpalang yung mga kamay. Napakasarap, hindi pa ako nakakakain ng ganun. Mabuti naman kung ganon. At saka, lumalaki na ang bulaklak. Magaling kang mag-alaga. Nakakatuwa, magandang balita. Miss Sultan, mas tutubo kaya yun na mataas? Nakita mo naman yung tinatanim mo. Sa tingin mo kailangan nating bigyan ng malaking space para tumaas pa? Huwag na! Hayaan ko na lang ng ganun. Alis! Ano yun? Mr. Hazim, napakabuti mo at nagpunta ka. Pero alam kong busy ka. Kailangan mo na sigurong umalis. Galit ka ba sa akin? Hindi, wala akong dahilan para magalit. Ang ibig ko sabihin, sana binigay mo na lang yan sa anak mo para hindi ka na nag-abala pa. Tapos ibibigay niya yung kay Firat. Nagpunta ka pa na may dalang bulaklak. Ang ibig bang sabihin may problema ka sa bulaklak? Walang problema. Walang kahit anong problema. Basta hindi lang yun pwede. Miss Sultan, bakit ka galit? May nagawa ba akong mali na hindi ko sinasadya? Mr. Hazim, isa lang tong maliit na komunidad. Hindi ko hinayaan ng kahit na sino na pag-usapan ako at pagchismisan. At ayokong gawin nila yun sa akin. Kaya naman, yun ang dahilan. Para huwag ka nang pumunta kung kailan mo naisin. Naintindihan ko. Huwag ka mag-alala.
hindi na ako babalik. Pwede ka pa rin naman pumunta. Ay, ikaw naman. Bakit mo ba yun ginawa? Bakit mo siya pinaalis ng ganun-ganun na lang? Gulindam, tumahimik ka. Huwag mo akong umpisahan. Sino kaya ito? Akin na yan. Tingnan mo nga. Ang textile mill. Hello? Oo, ako nga. Totoo? Kami talaga? Nagbago ang isip niyo at gusto niyo kaming makatrabaho? Oo naman, sure! Pwede tayong magpirmahan bukas. Have a nice day! Gusto na nila tayong makatrabaho? Hindi ko alam kung anong nangyari. Nagbago ang isip nila at gusto nila tayong makatrabaho para mag-serve. Sobrang saya ko para sa atin. Magtanim tayo ng bulaklak o kaya diligan natin sila para pampaswerte. Subukan mong amuyin. Gulindam! Ha? Wala pa rin tayong nakukuha? Ganun na nga. Wala tayong mahanap na record ng lalaki o babae sa agency. O kaya ayaw nilang sabihin. Nabalitaan ko meron silang pinipirmahang non-disclosure agreement o parang kontrata daw. At kung meron man, sigurado kung tinatago yun ni Thailand sa ligtas sa lugar na kahit kailan hindi natin makikita, hindi natin mahahanap. Walang agreement. Ayaw magsalita ng babae. Hindi natin makontak si Thailand. Paano natin ito mapapatunayan? Meron ako naisip na idea eh. Tara, Oh, teka, ano nangyayari? sasabihin ko mamaya. Kayo na lang ang pumunta. Marami akong ginagawa. Hindi ako makakasama. Ako rin, I need to go back to the restaurant na. Okay, magkita na lang tayo ulit. Tara. Mauna na ako. Bye-bye. Ito ng order niyo. Salamat. Sadya talagang kakaiba ang buhay, no? Paano kaya nagtagpo ng landas sina Mr. Hazim at Duria? Tapos na yun, Gulindam. Tapos na. Ganyan naman ang lagi mong sinasabi eh. Pero pinag-uusapan ka na ng mga tao. Single kang babae. Dumating siyang may dalang bulaklak. Akala mo magpo-propose. Kulang na lang chocolate para maging sweet. Iti ko muna yung bibig mo, Gulindam. Parang nakukulangan ako. Parang gusto kong dagdagan ng mga narito. Gulindam, ibigay mo nga sa akin lahat ng spices. Gusto kong damihan ng mga nilagay ko. Hindi ako magtitipid para dito. Ano, Gulindam? Naririnig mo ba ako? Saan ka pa pupunta? Meron lang akong pupuntahan. Hindi natin alam. Huwag ka mag-alala. Hindi naman yan ganun ka-importante. At haharapin ko lang. Pupuntahan ko saglit para tapusin ang lahat. Ay, naku. Ano sinasabi nun? Sumunod ka sa akin. Ano ka ba? Bakit ka pumunta dito? Hindi tayo nakapag-usap kahapon na mabuti. Gusto kita makita. Mali ba na pumunta ako ngayon? Hindi naman mali yun. Maliit kasi tong komunidad. Ayokong pinag-uusapan ako ng mga tao. Ayokong simulan ako ng chismis. Sa bagay, tama ka. Sige, alis na ako. O teka, saan ka pupunta? Dito ko lang. Ang pangit naman kung bigla na lang kita paalisin eh. Hindi ba? Doon banda, merong tea garden. Pumunta ka ron at hintayin mo ako. Pupunta ako kapag wala na kaming mga customer, Pero ha? kunin mo tong chocolate. Hindi pwede. Ayoko ng chismis. Umalis ka na. Okay. Tapos na. Maraming salamat. Ikaw? Hindi. Maraming salamat na lang. Maghihintay tayo saglit. Hindi pa sila tapos sa ginagawa nila. May kailangan din akong i-meet kaya babalik na lang ako mamaya. Okay. Okay? Okay. Bye! Oh, narito na ang may-ari ng venue. Thailand, para sa araw na to, magiging kapitbahay mo kami. Ire-report kita. Hindi ako makapag-focus sa trabaho. Pag ganito kalapit ang fiancé ko. Kumusta ka, my love? Ayokong abalahin ka sa work. Tapos ka na ba? Titigil ako kung dumaan ka. Huwag ka tumingin sa mga ilaw, baka mabulag ka. Nangyari na yun sa'yo? Hindi, sanay na ako. Binalaan lang kita.
Hindi ito tulad ng kusina. Minsan hindi mo maalala ang pangalan mo pagbukas na mga ilaw. Pangalan lang ba? May kilala ako pati tao. Hinihigop ng mga ilaw ang kaluluwa. Anong nangyayari, Chef? Mukhang good mood ka. Kinakabisado mo ang mga cliché sa field namin. Nandito ka para picturean. Huwag ka masyado magpadala. Umalis si Sumru at hindi pa bumabalik. Hindi ko alam bakit ang tagal ng preparations. Nahihirapan na ako. Mr. Thailand, iko-confirm ko lang sa inyo ang mga guests nyo bukas. Susunod ako. Kailangan ko mauna. See you. Okay, sige. Mag-iingat ka. Baka higupin ang kaluluwa mo ng mga ilaw. Dr. Joker. Sir, kahit ayaw nyo, kailangan kitang make-upan para mag-glow ka. Sige, kung kinakailangan talaga. Tapos na. Total, naghahanda na lang rin ako. Bakit hindi ko gamitin to? Firat? Firat, okay ka lang? Ano nangyari? Allergies. Sa tingin ko meron yung resin. Allergies? Meron sila ditong medical team. Humingi tayo ng tulong. Hindi. Di kailangan. Ilabas mo lang ako. Sige, sumama ka sa akin. Okay ka lang? Umakyat tayo sa taas. Anong meron sa taas? Sumama ka na lang. Sige, dito. Dito na. Maupo ka. Okay, sabayan mo ako sa paghinga. Breathe. Bakit ganyan ka makatingin? Firat, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Huwag mo yung ilak! Firat, ano ba? Makakapag-usap lang tayo kung tayo lang, please. Wala ka na sa katinuan. Buksan mo to. Pero mag-usap muna tayo. Paano mo nalaman ang lugar na to, ha? Pinlano mo ang lahat ng to, tama Please ba? don't judge me. Napansin ko lang to nung pinuntahan ko si Aishe. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Hindi mo magugustuhan ang mangyayari. Simulan na natin. Firat, buksan mong pinto. Simple lang naman. Ang alin? Tanungin mo ako kung bakit ko sinabing wag. Tanungin mo ako bakit ako nagpunta sa ceremony nyo. At bakit pa? Bakit? Ganyan ka ba talaga katakot sa sagot ko? Alam mo ba kung nasaan si Miss Naz? Hindi, kanina lang. Magkasama sila ni Mr. Firat. Engin, nakita mo ba yung dalawa? Hindi ko sila nakita. Nasaan si Sumru? Baka magkasama sila. Galing ako doon. Nakita ko siyang kausap yung direktor. Ashley, makinig ka. Hindi ko makita si Naz na iwan niya ang cellphone niya. Sabihin mo sa lahat ng assistant na i-check lahat ng lugar sa building. Lahat ng lugar! Why aren't you talking? Lumipas ang 10 minutes, wala ka pa rin sinasabi. Hindi ko maintindihan kung anong gusto mong pag-usapan. Nagkamali ng akala ang auntie mo at sinabihan mo sila. What else? Kasi nungaling nga na sinabihan ni Sebnem na kumalma ang lahat ng nandun. Alam natin yung dalawa. Okay, fine. Sabihin mo bakit ka nagpunta. Huwag mo siya pakasalan. Ano? Sabihin mo lang na nagbibiro ka sa akin. Gaano katagal mo na ba kaming kakilala? You're ridiculous! I know you. And I know him. Siguro nga ayaw mo talaga sa kanya. At hindi kami nagkakasundo pero makikita mo sa aming nagmamahalan kaming dalawa. Mahal? Sobra ng pakikialam mo. Kung kay Sebnem nga hindi ko kinikwento ang love life ko eh. Sa'yo pa kaya? Sino nga ba ako? Sino ka ba? Bakit ka naaapektuhan sa tuwing lumalapit sa akin si Sumru? Ano? Ano ba sa akala mo? Masyado kang mayabang ah. Ganyan ka. Ayaw mong magsalita dahil kapag nagsalita ka, kailangan mo yung harapin. At ayaw mong harapin ang emosyon mo. Naguguluhan ka kung anong nararamdaman mo kay Thailand pero pinagtatakpan mo ang bagay na yun. Mali ang pinipili mong landas habang tumatakas ka. Kaya lalo kang natatakot na bumalik. Huwag mo akong pakialaman.
Ipapakita ko sa'yo kung ano talaga Tumigil siya. ka na! Patutunayan ko sa'yo. Paano? Naz, nandyan ka ba? Oo, nalock kami sa labas. May kasama ako, binubuksan na. Sige, Okay ka lang? Ano nangyari? okay lang ako. Na-allergy siya kaya dinala ko siya dito para makapagpahangin tapos nalock kami. Mabuti pa umalis na tayo. Sorry sa nangyari ah. Nag-aalala ako na baka malaman ni Ablang tungkol dito. At munti ka na nga, halos hindi ako makaalis sa restaurant. Parang kamag-anak na rin ang trato niya sa'yo, tama ba? Oo, pagpalain siya. Ganon din naman siya sa akin. Sa pagkakaalam ko, bago mamatay ang ane ko, iniwan niya ako sa kanya at ipinagbilin. Parang pamangkin na rin ang turing niya sa'yo. Hindi. Iba si Firat. Iba siya sa lahat sa amin. Pinahahalagahan namin siyang lahat. Kung mahalaga ka sa kanya, may mga kwento rin siya sa'yo. Dahil para kang ilaw na nagbibigay liwanag para sa mga taong nasa kadiliman sa oras ng kanilang problema, Miss Gulindam. Grabe naman. Nagbibigay ako ng liwanag sa iba. Ganun nga, hindi ka lumang ilaw. Bagong ilaw ka. Ay. Kinikilig ako sa sinasabi mo. Pero aaminin ko na, meron akong positive aura na nakakahawa para makapagpasaya. Kaya kahit na sa oras ng kadiliman, madalas akong gumagamit ng mga salitang puno ng Yun nga pag-asa. nakikita ko sa'yo, Miss Gulindam. Siguro, may mga pagkakataong tinulungan mo si Firat. Oo naman, syempre. Marami siyang pinagdaanan, hindi mo halos maisip. Kung tutuusin, nakakaawa talaga ang batang yun. Ganun ba? Talaga? Ano nangyari sa kanya, Miss Gulindam? Huwag ka mahiya magkwento. Sabihin mo sa akin lahat at relax ka lang. Nagpunta ako para pakinggan ka. Yung gwapong batang yun. Alam mo ba kung anong nangyari noon? Bigla siyang nawala ng isang araw. Dalawang oras na lumipas, hindi pa rin siya bumabalik. Ang tagal naman niya. Tiyaga lang. At matatapos din to ngayong araw. Ikaw yung surveyor? Miss Sheriban, tama? Sino siya? Para siyang model sa drink na nagbabakasyon. Napakagaling niya. Marunong siya kumilatis ng tao. Anong nangyayari? Nabanggit ka kasi namin sa kanya at gusto niya rin gumanap sa mga ads o yung nakwento mong series na ginawa mo. Mataas ang energy ko. Hindi kayo magsisisi. Pwede ako. TV show pa yan, ads, kahit anong palabas, okay lang sa akin. At sa'yo ang 50% ko. Ang totoo niyan, merong show na hindi na ako pwede dahil nagawa ko ng lumabas sa TV isang beses. Okay rin ang bagong mukha. Pwede. Lumabas na pala kayo sa TV? Sabi ko na eh. Alam ko, sikat ka. Kahit papano ilang beses akong lumabas sa mga daytime shows. Ikaw nga yung napanood ko sa Start Over with Dr. Love nung isang beses. Galing ka rin ba sa agency? Napaniwala mo ko, sobrang galing ng ginawa mo, makatotohanan. Natural na lang sa akin yun, kaya karamihan nagustuhan yung napanood nila. Sa wakas, sinabi niya na, umamin na siya. Ayun na. Alin? Sandali lang. Ano ba ang kailangan niyo sa akin? Ang totoo, hindi ako naging tapat sa inyo. Hindi ko talaga gusto maging artista. Kailangan lang namin patunayan na peki si Thailand Gunibakan, kaya naghahanap kami ng ebidensya magpapatunay. Mabuti pa umalis na kayo, wala akong nalalaman. Teka lang, pakiusap. Makinig ka muna. Pangako, hindi ka namin ipapahamak sa anumang gagawin namin. Makinig ka. Hindi namin gagamitin ang pangalan mo. Hindi ito malalaman ng doktor. Tayo lang ang makakaalam. Tama na. Kumita ako ng pera dahil sa ginawa ko. Pero tatanggalan niyo ako ng trabaho. Ay, isipin mo na lang, isa ulit tong trabaho. Babayaran ka namin basta sumama ka lang sa amin, okay? Babayaran niyo ako? Oo, ganun na nga. Naku, naiiyak ako. Parang hulog kayo ng langit sa akin. Bakit bigla kang naiiyak? Ang pamangkin ko nasa ospital. Yung parents niya, patay na. Kailangan ko ng pera dahil wala akong pambayad sa ospital kaya hindi ko siya ma-discharge. Maniwala ka. Babayaran ka talaga namin. Basta sumama ka sa amin. Pwedeng puntahan ko muna siya para makita sa ospital? Kung gusto niyo, pwede niyo akong samahan para makita niyo rin. Pagkatapos sa kanyo ako bayaran pag nandun na tayo. Isa pang pose?
Ganitong tingin. Konting ngiti naman. Patingin na ako niya. Ito. Ang boring niyo naman. Pwede bang i-enjoy niyo ang ginagawa niyo at bigyan niyo ng buhay ang shoot para may maganda tayong makunan? Be more intimate. Okay? Sure, copy. Okay. Okay. Smile. Nat, please. Pwede bang lumikit ka sa kanya kahit konti? Please. You can do it, guys. Ganito? Sige, konti pa. Konti pa. Ganyan. Beautiful. Tama yan. Perfect. Siguro tayo ng magkaharap. Mas maganda. Huling tanong. Tumahimik ka. Huwag kang ganyan. Itatanong ko kung ano yung gusto mong ilagay. Carrots o kakao ang gagamitin. Gusto ko plain. Plain lang. Alam ko naman. Gusto ko nang tanungin. Siguro konti. Alam ko, mahirap. Dahil nasaktan ka. Pero nangyayari yun sa lahat. Minsan nakakasagutan natin ang family members natin. Lagi kaming ganito. Wala nang bago. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Alam kong hindi niya sinasadyang masaktan ka. Sasabihin ko yan kung tulad siya ng dati. Pero ang hirap nang intindihin ng bago niyang pagkatao. Anong ibig mong sabihing bago? Sabi nila hindi nagbabago ang tao. Yun ang turo sa amin sa sociology. Ang tao nagiging kung ano ang environment niya. Alam kong ganun din ang nangyari sa kapatid ko. Nung pinanganak siya, ibang-iba ang pagkatao niya. Pero ngayon nagbago na siya. Gusto kong makilala kung sino siya. Gusto mong sabihin ko kung sino siya? Oo naman, papakinggan kita. Sevi, alam mo ba kung sino ang kapatid ko? Sandali lang. Yes, hello? Ano? Napagsalita niyo siya? Sige, papunta na ako. Bora, pasensya ka na. Pero bigla akong kailangang umalis ngayon. Para sa pamilya ko to. Hindi masamang balita. Hindi, pero baka nga maganda pa ang sasabihin sa akin. Kung ganun, iahatid na kita kung saan ka man pupunta. Sige. Nung nawala si Abby Ismael, na-depress si Abla at nawalan siya ng gana sa restaurant, si Firat ang nagasikaso ng lahat. Pero syempre tumulong din ako. Nung una, wala akong alam sa kay Babs hanggang napag-aralan ko. Mas naging pamilyar ako at natutunan ko. Hindi ako makapaniwala. Pero hindi mo pa rin sa akin sinasabi kung bakit nawala si Firat. Ano nangyari? Ay, yun bang gusto mong malaman? Oo, ang sabi mo kasi, bigla siyang nawalan ng gana at interesting yun dahil hindi niya pinapakita na ganun siya. Sasabihin ko sa'yo, para huwag mong ipagsasabi ah. Oo naman. Merong kinasama na babae si Firat noon. Tapos? Na-engage na nga silang dalawa. Okay. Magpapakasal na sila. Tapos alam mo yung ginawa ng babae. Ano? Gusto mong malaman? Ano nga? May mga pag-uugali kang kakaiba, Chef. You seem to be everywhere, Chef. Ganun ba? Ano namang lugar? Magbigay ka ng halimbawa. Sa engagement ceremony, anong ginagawa mo ron? Bakit nandun ka?
O kaya doon sa terrace. Siguro pinagplanuhan mo yung gawin, no? Gusto mo nang maging detective. Magiging maganda yung show, gawin mo. Para mahanap mo ang mga nawawalang tao, tapos magbubukas ang malaking curtain para may suspense ng konti. Sa tingin mo magtatagal ka sa restaurant na yun habang buhay? Kaya malakas ang loob mo? Yes, of course. May mga bagay kaming gustong gawin kasama si Naz. And I won't let them down. Sana hindi ka nangangarap ng suntok sa buwan. Halos matanggal ka na. Hindi magtatagal mawawala ka. Ikaw ang magpapasya? Sa tingin ko hindi. Nandito ka pala. Hinihintay kita, my love. Mabuti dumating ka na. Papunta sana ako sa work. Hindi kita papayagan. Pupunta tayo sa bahay. Sasama rin sa atin si Chef. Hayaan mong ihatid na kita, Chef. Good. Magaling, kung ganun mag-inuman tayo sa restaurant. Okay, tara. Nandun ang kotse ko. Bigla akong naalala. May kailangan pala akong gawing ibang bagay. Nakalimutan kong sabihin. Hindi ka pupunta? Sorry, kasi nga biglang tumatawag na sila, oh. Sorry talaga. Hello, Ergin. Pakiusap sabihin mo may nalaman kayo. At i-expose na natin kung ano talaga siya. My friend, may nakuha kami. Pumunta ka rito agad. I-expose natin siya ngayong araw. Sige, papunta na ako dyan. Saan ka galing, Gulindam? Aminin mo sa akin. Pinatawag nga ako ni Nesrine. Gusto niya ako makita bago siya umalis papuntang Germany. Hindi ko alam kung kailan ulit kami magkikita. Lagi bumibisita si Nesrine kapag umuwi siya. Isang oras kang nagpaalam sa kanya? Kilala mo naman ako. Kapag pinag-usapan namin yung journey niya, hindi ko maiwasang hindi maisip yung hindi magagandang pwedeng mangyari. Pero kilalang kilala kita, Gulindam. Meron kang tinatago sa akin. Umpisa mo na magsalita. Kung may binabala ka, humanda ka sa akin. Oh, grabe! Hindi mo pa tinatapon? Ilalagay ko muna to sa magandang vase para mabuhay. Hindi nakakahiya. Nagabala yung tao, hindi ba? Ginagamit niya akong spy pero hindi sinasagot ang tawag ko. Sir Thailand, sumagot ka na. Masisira ang intelligence network natin. Sir Thailand, si Miss Gulindam, nakausap ko na. Meron siyang mga bagay na sinabi tungkol sa... Ay, Nisan. Mabuti naman napatawag ka. Ang tagal nating hindi nag-usap. Ano? Ha? Anong sinabi niya? Anong atelier? Anong sinasabi mo? Nagtanong ang kapatid ko? Hindi ko alam yun, ha? Sasabihin ko sa kanya? Okay. Bye for now. Catch you later. Ako na bahala. Don't worry. Bye-bye. Abby? Feza, mabuti okay ka na. Umaalingaw ang lakas ng boses mo sa garden. May nabalitaan akong may kakaiba kang ginagawa. Ano yon? May nabanggit si Meti nung kausap ko si Nisan. May pinagawa ka sa kanya tungkol sa lunch. Sabi niya nagawa niya yung pinagutos mo. Okay, sige. Tatawagan ko siya. Tungkol ba yun saan? Hindi na yung mahalaga. Abby, para kay Naz ba yung hinahanap mong customers? Hindi sila nagsuserve ng fixed menus at magagalit siya kapag Para ginawa yung mo kay yun. Miss Sultan. Ano? Nababaliw ka na ba? Pwede ba huminahon ka? Isipin mo ang kamay mo at ang blood pressure mo. Hina-high blood na ako kanina pa. So may ibig sabihin pala yung kabutihang pinakita niya. Pupunta ba siya para humingi ng tulong sa'yo? Pakiramdam ko hindi ako makakapagpigil sa galit. Para silang mga langgam na lumalapit sa mga nakakalat na pagkain para pulutin nila. Feza, tumigil ka na. Walang patutunguhan ng galit mo. May stress ka lang. Basta wag mo ipagsasabi. At kanino ko naman sasabihin? Anong ginagawa mo dyan sa lupa, Abby? Kanina pa ako salita ng salita dito habang nagpapanggap ka na hardinero? Inaalis ko ang negative energy sa katawan ko. Hindi na tumigil ang bibig mo kaya kailangan kong may gawin para ma-release ang negative energy. Ibig sabihin, negative ako? Sobra ka na talaga.